Nakikita ko mga kapatid, isa sa mga issues na nakikita ko dito sa Job chapter 11 and 12. You see, I think naituro ko na ito sa inyo noon mga kapatid. May mga tao na akala nila, kilalang kilala na nila ang Diyos. Minsan sinasabi nila, ano na ako, nasa Panginoon na ako ng 45 years. Na parang just because you go to church for the last 45 years doesn't make you really understand or know God more. We can never understand the infinite wisdom of God. Pero marami tayong mga, kaya minsan nakakatakot yung mga tao na, kaya maganda itong ginagawa natin, Sister Alice, is because we are reading the Word of God, word by word. Wala tayong itinatago, wala tayong iniiwasan. Inabasa natin. Of course, we do our own facilitation, we do our interpretation like the hermeneutics, because the interpretation of the Bible is called hermeneutics. But who are we to understand God? We can't. Kaya mga kapatid, sa mga bagong born again Christians, at mga kapatid, ito, sasabihin ko to sa inyo ha. Kasi pag born again ka, pag mga bagong Kristiyano ka, marami kang maririnig sa iba't ibang churches. I'm sure, ang iba sa inyo nakikinig sa YouTube, di ba? Nakikinig sa iba't ibang mga teachings. But I will challenge you and I will warn you at the same time. Saliksikin ninyo ang mga naririnig ninyo. Hindi lahat yan ay tama. Hindi lahat tama. Iba mali. Iba contradictory. Ang ibang mga doktrina, Sister Alice, dapat total immersion. Sa iba namang doktrina, dapat wisik lang ang pagbibinyag. Maraming pagkakaiba eh. Di ba? Iba-iba. Huwag agad maniwala. Baka yung mga churches na napapakinggan mo ay hindi tama ang doctrine na dala. Head knowledge. Alam na natin yan. May mga pastor kuno na sila daw ang may-ari ng buong sanlibutan. Hindi ka raw pupunta sa langit kapag wala sang pirma. May registration fee, Sister Presi. Magpaparegister ka, magi-enroll. Parang kolehiyo. Diba? Head knowledge. Yung pumatay kay Abe ng Japan, diba yung Prime Minister, the longest Prime Minister, serving Prime Minister ng Japan, si Abe, napatay last week yun eh. Alam mo ba ang isa sa sinasabing dahilan, whether this is true or not, of course, we are all watching the media, but whether this is true or not, but there's something which has come out on the news na sinasabi nitong Abe na ito na kaya niya pinatay itong criminal na ito, si Prime Minister Abe, former Prime Minister Abe ng Japan, is because yung kanyang nanay umanib sa relihiyon nila, at dahil sa pag-anib sa relihiyon nila, nabangkorote yung nanay niya. Panoorin niyo ang dahilan. You see, maraming maling paniniwala. Kaya marami tayong mga kapatiran sa church na, Pastor, mag-ano po kami, magdo-donate po kami ng ganitong lupa, magdo-donate po kami ng ganitong kayamanan, ganitong ano. Hindi tayo nahirati dyan. Hindi natin naging practice, Sister Alice, yung
Of course, kailangan ng church ang perang funds para to expand, to further, and to advance the kingdom of God. Hindi natin ikinakailayan. Pero yung kuhanin mo lahat, na wala nang natira sa tao. And sometimes, makikita mo yung logic. Baka nga. Kaya niya pinatay kasi dahil sa James kay Abby na yan, yung mami ko na bangkarote eh. Oh. Why do I say that? Kasi may mga nagtuturo ng Bible. Kasi ang Bible kasi, Sister Alice, pag pinagtagni-tagni mo yan, at magaling yung nagtahi, hindi mo na malaman ang tama at mali. Kasi ang nagtatahi, hindi mo naman nakikita. Ibig sabihin, yung nagluluto, hindi mo naman alam kung talaga. Kaya alam mo, Sister Pressy, mas gusto ko yung Chinese na see-through. Yung nakikita ko habang kumakain ako, nakikita ko paano niya tinatadtad yung lulutuin ko. Nakakita na kayo ng restaurant na ganyan, Sister Maribig, di ba? Yung pagkakain ka, kita mo nagluluto. Why do I say that? Kasi may mga pastor na tatahiin nila ang doktrina nila para lumapat. To the point na, ibigay nyo sa akin lahat ng kayamanan nyo. Give them all to Jesus. To Jesus. Kaya tayo mga kapatid, bagamat itinuturo natin ang batas ng kasaganaan, doon lang. 10%. Tapos offering, yun lang. Pero may mga churches na makikialam na sa love life, makikialam na sa career, assets. Maraming ganyan. Kaya, pinalalaya tayo ng Panginoon sa lahat ng ganyang uri ng pananakot, bondage. Sabi ng Panginoon, for His burden is light and His yoke is easy. He sets us from oppression. Maraming tao kasi kaya sabi ni Karl Marx, religion is like an opium that makes a man addicted to it. Maraming tao pag nasa relihiyon, naging addict na, nawala na yung sense, mga kapatid. Kaya, bakit ko nasasabi ito mga kapatid? Because itong si mga kaibigan ni Brother Joe, parang kilala nila ang Diyos. They're trying to explain who God is. They try to explain or theologize or demonize Job. They try to teach Job theology. Pero tayo naman kumbaga nag-i-interpret lang. And whether it is true or not, whether our interpretation of the Word of God is true or correct or not, hindi natin alam. Kasi ginagamit natin Sister Alice, logic natin Pero ang Diyos ba may logic? Yung ba ginagawa ng Diyos, laging may logic? Di ba? Minsan hindi. Di mo alam bakit. Sa batas ni Moises, dapat batuhin yung babae nagkasala, huli sa pangangalo niya Pero bakit hindi niya binato? Sabi ng Panginoon, anyone who do not sin may be the man to cast the first stone. Walang bumato. But Jesus is the man who could throw the stone, who could poke, who could throw the rock to the woman, because He is the only one who has not committed sin at all. Illogical. Bakit pinili ng Panginoon si Jose Maria? Kaya tuloy ngayon, Sister Pressy, ang laging kasabihan ng mga tao, Sus Maria Joseph. Diba? Jesus, Maria, at Joseph. Sus Maria Joseph. Pero actually, pwede namang hindi Pwedeng hindi dysfunctional family ang piliin ng Diyos. Pero even the scribes and the Pharisees were questioning the biological
relationship ni Jesus. Yung kanyang pinagmulan. Puzzling. Baga walang naniniwala. Uy, alam namin yung balita sa lugar nyo. Maraming marites. Sa taga Nazaret. Jesus, wag kang magmalaki dyan. Alam namin ang balita. Hindi ka talaga anak ni Jose. Hello. Anak ka ni Maria. Hindi namin alam kung yung kinatagpo niya. Sa ilalim ng puno ng niyog. Diba? But why would a good and wise God chose that? Illogical. Hindi natin alam. Bakit naglagay ang Panginoon ng putik sa mata ng lalaking bulag? Hindi natin alam. Walang dahilan. Hindi niya minsan hindi lahat ipinapaliwanag ni Jesus eh. Kaya, nasasabi ko ito mga kapatid sapagkat malalim ang Diyos eh. Kaya ang intention natin, ang ating thrive, ang ating gearing, is to know God more in spirit and in truth. Yung totoo talaga. Panginoon, ano ba talaga ang katotohanan sa iyo? Kasi kung makikilala mo lang talaga ang Diyos, mabuti ang Diyos. Of course, He's not stupid. Hindi mo naman pwedeng i-take for granted na, ay, mabait ang Diyos, ano yan, i-take for granted, i-take advantage ko siya. Hindi naman ganon. Kaya be careful with little knowledge. Kasi itong sina Sapora na ito, Sopar, at sina Bilal, noon wala pa namang mga Bible school eh. Diba? Kaya mag-iingat mga kapatid sa kaunting kaalaman. Be careful with little knowledge. Because little knowledge is more dangerous than ignorance. Alam mo yung may kaunting alam? Naku, nakakatakot yan. Ihahambalos niya ng Bible sa'yo. Kaya may mga churches na masyadong mahigpit sa mga miyembro. Oo, nasa Bible nga, ganito, ganyan. Pero, nandun na tayo eh. At we're not here to condone or tolerate sin. Kasi hindi naman talaga yan para sa, kumbaga, hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. But how would the people feel? Do you think madadala mo sila sa Panginoon dahil sa matapang ka? Puro ka rebuke, puro ka, ganito ang sinasabi ng Diyos. Makasalanan kayo, pupunta kayo sa impyerno, kayo masasama, kayo mga demonyo. Ganyan ba? Kaya, huwag nating gagamitin, tinuro ko na to sa inyo noon eh, huwag nating gamitin ang isang talata o Bible verse para siraan, pahinain ang ibang mga mananampalataya. Ito ginagawa ni Brother Sopar. Wala siyang ginawa eh. Si Sopar at si Bilal at yung iba pa. Huwag mong gamitin yon. Kaya kanina may kasabi kanina na, ano na nga eh, bugbog sarado na nga eh, may sakit na nga, namatayan na. Nagkanda, nawala na ng tapos ganyan pa. Dapat pangunawa na lang. Kaya nangyayari, nagiging bully tuloy tayo. Church bully. And bullying has no place in the kingdom of God. Ang magagawa lang natin, mga kapatid, kaya ayaw ko magpalis ng miyembro ng church eh. Hindi natin naging ugali yan. Maliban na lang for certain extra, super, na talagang lumampas na talaga siya sa... May nagbigay sa akin ng ganitong pabango, Sister Alice. Isang maliit na pabango na extra.
Mahirap magpaalis eh. Kasi otherwise, magiging bully ka. At pangit yung bully sa church. Mahirap din kasi yung bully, Sister Pressy, na nagmamalaki ka, nagmamalinis ka, pero yun namang pagmamalaki at pagmamalinis natin actually nanggagaling din sa Diyos. Hindi naman talaga tayo malinis eh. Naliligo lang tayo. Pero maya ulit, magkakadumi ulit tayo, maliligo ulit tayo mamaya o bukas. We always need the Lord. We need God. Kaya walang makakapagsabi na, ay, kilala ko ang Diyos. Ay, ganito, re-reviewin kita. Tsaka parang kilalang kilala ng Diyos. Parang kilalang kilala nila ang Diyos. Which hindi naman. Yung kasi nangyayari dito mga kapatid, na nakikita ko na, para sa akin, nakita mo ng bagsak na ang kapwa mo, bagsak na ang iyong kaibigan. Again, going back to the parable of who is my neighbor. Jesus used an allegory, a parable, of a man lying on the floor, lying on the ground. How do we respond, mga kapatid? How do we respond sa mga taong lugmok na sa ganitong problema? Bagsak na. Kahit sa kahit sa boxing, sa law, hindi na-allow yan eh. Di ba napansin mo pag yung talagang bagsak na, Sister Pressy, yung kalaban ni Mike Tyson, pag talagang bububugin na nung kalaban, sabi na, no, stop. Tama na. Huwag mo nang i-overkill kasi bagsak na nga siya eh. Di ba? Sa law, ganun din. Hindi rin kami pwede nung porke mahina ang kalaban o walang pambayad ang kalaban sa sa mga abogado, porke ikaw malaking kumpanya ka na pwede kang kumuha na magagaling na abogado di kampanilya. Hindi porke mahina ang kalaban mo, talo mo na agad siya. Batas yun ng judiciary. You cannot, dapat equal footing ang laban sa batas. Ganon din sa buhay ni Brother Joe. Ganon din sa buhay natin mga kapatid. Ganon din sa mga anak mo. Nagkamali na nga, nabuntis na, nakaanak na, sasabunutan mo pa, iuuntog mo ang ulo sa pader. Anyari sa inyo? Diba? Nahihiya ka lang sa kapitbahay. Kaya ito sinasabi ni Brother Sopar, he was teaching Job theology. Can you search out the deep things of God? Can you find out the limits of the Almighty? They are higher than heaven. What can you do? Deeper than Sheol. What can you know? Tama naman siya. Pero minsan kasi kahit tama, Sister Alice, pero pag hindi mo sinalita sa isang loving way, minsan hindi na rin matanggap eh. Parang hindi na rin siya magandang pakinggan. Tama. Pero marahas ang pagkakadeliver. Pwede naman na, ay, naku, Brother Job, hindi mo naman kayang maarok ang Panginoon. Alam mo naman, napaka lalim ng Panginoon. Hindi mo kayang maarok. Talagang sobrang taas. Pero yung rebukein mo, talagang pagalitan mo, ay, mataas ang Diyos. Hindi mo kayang maabot ang Diyos. Parang, nagagalit ka pa kay Job. Tinuturuan niya pa si Job. At parang sinasabi niya pa na si Job ay stupid o tanga or walang laman ng utak. Di ba? Yun ang parang sabi niya rito sa verse 7 to 12. Verse 20, but the eyes of the wicked will fail, and they shall not escape, and their hope loss of life. Parang laging
Sinasabi nitong si Brother Sofar na magsisi na siya. Yung kasi ang sinasabi ko kanina, kaya nasabi ko kanina na mag-iingat tayo mga kapatid sa mga mamunting verse na alam natin. And I'm talking about to all the people here and to all the people listening online and offline. Nakakatakot yung kokonti ang alam. Kasi yung kokonti ang alam, dangerous yan kaysa sa walang alam. Kasi yung walang alam, hindi makapagsalita. Pero may kaunting kaalaman, Sister Maribig, naku, ang dami ng alam niyan. Sabi sa ganito, sabi sa ganitong Biblia, sabi sa ganito. Delikado. Itong si Brother Sofar, nagmamalaki. Na kailangan daw in-encourage si Job na magsisi na lang. At tinatakot pa si Job na pag hindi ka nagsisi, mas malala ang mangyayari sa iyo. But what do we know about life? Sino ba nakapagsabi? Si Madam Uring daw magaling manghula. Sister Cecil. Pero yung mismong buhay niya, hindi niya kayang hulaan kung kailan siya mamamatay. Madaling kasi mag-advise sa iba. Pero pag tayo na nagkamali o tayo na pamilya na natin ang nagkakamali, hindi natin maturuan ang ating mga sarili. So yun mga kapatid ang Job 11. Kasi mga kapatid ang ginagawa natin, sabi ko nga Pastor Johnny, iba kasi ang Bible study sa sermon. Ang sermon kasi more on overall overview of life. Ang Bible study, Sister Pressy, more on theology, more on himay. Talagang hinihimay natin. Okay? So Job chapter 12. Nag-complain na si Job laban sa kanyang mga kaibigan. Then Job answered and said, "No doubt you are the people, and wisdom will die with you. But I have understanding as well as you. I am not inferior to you. Indeed, who does not know such things as this?" Sinasabi ni Job na alam na naman ng tao yan. Very basic naman yung itinuturo mo na yan. Very basic naman yung sinasabi niyo sa akin. Kaya ito, aral ko rin ito sa mga nagtuturo. Mahalaga rin sa nagtuturo, kita mo meron tayong progression. Sister Cecilian ay teacher. Meron tayong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Hindi mo pwedeng ituro sa grade 4, Sister Alice, yung naituro mo na sa grade 1. Very elementary. Kaya ang tawag, elementary school. Basic. Paano bumasa, paano sumulat. Ngayon nga may K11 and K12. Ay sabi ni Job, alam ko rin naman yung sinasabi nyo. Hindi naman ako tanga na hindi ko yan alam. Sabi rito, I have understanding as well as you. At in fact, mas marunong pa nga ako sa inyo. Hindi naman porke ganito nangyari sa akin mas magaling kayo sa akin. Tsaka tayo mga kapatid, iiwasan nating tumawa sa mga nagsasuffer. Iiwasan nyo yan. Natandaan nyo mga kapatid yung tumakbo si... There was a history in the Jewish manuscript. I'm not sure if this was written in the Bible. But when Lot was running away from Sodom and Gomorrah, Sister Alice, because God is going to send the fire from heaven to kill all the men in Sodom and Gomorrah. And God said to Lot and his family, "Do not look back, run away, run away for your lives, because I'm going to send rain. I'm going to send fire from heaven to Sodom and Gomorrah." Pero yung asawa ni Lot, Sister Cecil, lumingon, di ba? There was another story. I'm not sure if it's in the Bible. I will research, to be honest. Pero sinabi na ng Panginoon sa asawa ni Lot na huwag kang lilingon. At alam na natin na nangyari. Naging haliging asin siya. Alam mo bang may mga ibang kasaysayan na tinawanan ni Lot yung asawa niya?
tumawa si Lot sa asawa niya. Sinumpa rin siya ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kapag kayo may nakita mga kapatid natin na nagsasuffer, o bagamat sabihin na nating lumayo o nawala sa ating iglesia o sa pananampalataya, whatever it is, at may nangyari sa kanyang hindi maganda, huwag kayong tumawa. Dahil hindi mo alam, baka datingan ka rin ng ganung mga sakuna. Hindi natin ugali mga kapatid ang tumawa. Ang sabi rito ni Job, mga kapatid, I am one mocked by his friends. Kumbaga itong si Job, mga kapatid, ay tinatawanan ng kanyang mga kaibigan. Inaalimura. A lamp is despised in the thought of one who is at ease. Naalala ni Job, yung kanyang dating buhay. Tawag niya sa Panginoon, sinasagot siya ng Diyos. At maliwanag, maganda ang kanyang buhay. Parang hindi niya kailangan ng ilaw. Kasi maliwanag ang buhay niya eh. Everything is under his fingertips. Lahat ng gustuhin niya, kalderetang kambe, o baka, o lamb, biryani, o kaya chicken curry na lamb. Lahat nakakain niya, Sister Alice. He didn't need the lamb. Because his life was very easy. Lahat ng bagay ay meron siya. But this time, ito na nga nangyayari sa kanya. But you see, what I like Job is that he did not give up on God. And Sister Maribik, there will be times in our lives where malapit ka sa Diyos, pero kahit anong lapit mo sa Diyos, pero parang maganit, mailap, mahirap ang pasok ng kabuhayan, for example. Don't give up on God. Kaya, bagamat sinabi ni Job na umalis akong walang dala, babalik akong walang dala. Bagamat sinabi niya yon, but we don't have any evidence to suggest that Job gave up on God. Ipinaliwanag ni Job ang kanyang pagkaunawa sa mga pamamaraan ng Diyos. Na kahit daw mga hayop ay alam ang sinasabi nitong sina Brother Sofar kasi very elementary nga. Ganon din tayo mga kapatid. Kailangan ng ating pagkaunawa sa Diyos. Kailangan nag-i-increase. Nadadagdagan. Know God on a personal upgrading level. Pag nakilala mo na ang Panginoon, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa inyo, mga kapatid. Kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng bagay na iyong hiningi. Sinabi ng Panginoon Israel, ask me about anything in my name, and it shall be given to you. Jesus said that, not me. But one thing that you have to do is keep trusting God. One thing that you can do is do not give up on God. Na pagka may nangyayaring hindi na maganda o parang hindi mo na gusto, hindi ka nag-attend ng church. Pababayaan mo na ang tungkulin mo sa Panginoon. Bahala na kayo dyan. Hindi ganyan ang iniisip ng Panginoon, mga kapatid. Ito naman ang description ni Job sa kapangyarihan ng Panginoon. Verse 13 to 25 ng chapter 12. With him are wisdom and strength. He has counsel and understanding. If he breaks a thing down, it cannot be rebuilt. You see, Brother Jeff, it is God who makes the king. Kaya ang tawag sa kanya, Sister Cecil, God is a kingmaker. God is a kingmaker. Pag ginusto ng Panginoon, ikaw ang next president of the Philippines,
kahit tawanan ka ng tao. Pag sinabi ng Panginoon, Charmy, you are going to be the Vice Governor of Masbate Region. Nothing can stop him. But Brother Job was saying here, and I think he is correct. If he brings a thing down, o pwede natin sabihin na, if he brings a person down, it cannot be rebuilt. If he imprisons a man, there can be no release. If he withholds the water, they dry up. Pag makikita mo rito, Sister Alice, may mababasa tayo rito ng mga Orion, yung mga Pleiades. Pag pinag-aralan mo yung astronomy, yung Pleiades is a constellation, it's a group of stars. Orion is a group of stars. Job was talking about the galaxies, the space above and beneath our universe. Napakalaki ng Diyos, Brother Jeff. Napakalaki ng Diyos. We are just in the this is, imagine this is the universe and you are a speck of dust in the entire universe. Pero pag tinignan mo itong ating universe, Sister Cecil, in the galaxies, where all the other solar systems, and all the Milky Ways, and all the stars, and all the creation in the outer space, the entire universe is just a tiny dot. I don't know kung nabasa na natin yon, that God weighs the mountains in the palm of His hand. He measures the universe by the tips of His fingers. Ganyan lang ang tingin niya sa mundo natin. Imagine mo kung Diyos, tapos ang tingin ng Panginoon sa atin parang ito lang. For example, ito lang yung daigdig na to. Ganito ka lang. At dito sa universe na to, Sister Maribig, itong universe na nandoon tayo, you're just a tiny, mini dust. Who are we to interpret the greatness of God? Wala, di ba? If He withholds the water, they dry up. Kayang paistapin ng Panginoon ang tubig. Kaya may kanta tayo na, bless that wonderful name of Jesus. God sends the rain. He sends the rain. Diyos din ang nagpapadala ng ulan. So pag hinawakan ni Sister Alice ng Panginoon, if He withholds the water, they dry up. If He sends them out, the rain, they overwhelm the earth. With Him are strength and prudence. The deceived and the deceiver are His. Mamaya pag-aaral natin yan. He leads counselors away plundered and makes fools of the judges. Kasi ang tao lagi meron na parang, ganito ang mangyayari dyan. Parang si Brother Sopar. Ganito ang mangyayari sa'yo, makasalanan ka, kaya nangyari sa'yo yan. Kaya sabi ng Panginoon, He fools the judges. He makes the judges foolish. And overthrows the mighty. Grabe. Alam ko mga kapatid, magkakaiba kayo. Marami tayo mga, lalo na, alam niyo naman sa Bicol mga kapatid, ang ating mga si Vice President Lenny, at ginagalang natin yan. Yan ay mahal natin, kasi yan ay partido ng aking father-in-law. At ako mga kapatid, wala akong kinakatigang, kasi hindi naman ako bumoboto. Pero nakita ko lang, Sister Cecil, yung pag Diyos talaga ang nagtayo. Kahit hakutin mo ng lahat,
Hinakot ng lahat eh. Diba? He makes fools of the judges. Pinuno ng lahat, kapatid. Pero Diyos talaga ang gumagawa ng kapamaraan. Doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Na kahit anong gagawin ng tao laban sa'yo, kahit anong mga maiitim na balak ang gagawin ng mga tao laban sa'yo, kahit anong mga paninira ang gagawin ng iba para sa'yo o laban sa'yo, but kapag kumilos ang Diyos, wala silang laban sa'yo. No weapon forms against you will succeed. He overthrows the mighty. Diyos din ang nagtatanggal, Brother Jeff. He makes the kings. He overthrows. Kumbaga, pinapaalis niya yung mga makapangyarihan. Nasa Diyos din eh. May panapanahon. He disarms the mighty. He uncovers deep things out of darkness. Basahin natin sa Tagalog. Job 12:13-25. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, kaniya ang payo at pagkaunawa. Narito, siya'y nagbabagsak. So pag ibinagsak na ng Diyos, sabi ni Brother Job, hindi na maitatayong muli. Siya'y kumukulong o kumulong ng mga tao at hindi mapagbubuksan. When God shuts the door, no one can open. When God shut the door of the Noah's Ark, wala pa namang padlock noon, Sister Alice. Wala pa namang Yale. Wala pa namang mga pin or password. No water came into the ark. Because God Himself shut the door. Narito kanyang pinipigil ang tubig at nangatutuyo. Pero mo kayang pigilin ng Diyos ang tubig? Sister Alice, kaya mo bang pigilin ng tubig? Ang tubig, Sister Alice, pag dinakot mo niyan, lalampas sa ating palad eh. But God has the power to stop and to release the water. That's why even in the middle of the journey of the Israelites on the way, en route to the promised land, even on the rock, when God said to Moses, speak to the rock and a gush of water will come out. Kahit sa batong nasa gitna ng disyerto eh, nagpapalabas ng tubig ang Panginoon. Ganun kagaling ang Diyos. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Yang hinihingi mo lang na yan, Sister Edna, yung mga hinihingi mo, Sister Charmy, chicken feed yan sa Diyos. Hindi, walang kaproblema ang Diyos. Yan lang. Yan lang hinihingi mo sa Diyos na problema ka. Hello? Kanyang binibitiwan sila at ginugulo nila ang lupa. Sabihin, pag binitawan ng Diyos ang tubig, magkakaroon na ng storm, magkakaroon na ng rain. Nasa Kanya ang kalakasan at ang karunungan, ang nadadaya at ang mga magdaraya ay sa Kanya. Pag-aaral natin yan. Kanyang pinalalakad ang mga kasangguni na hubad sa bait. At ginagawa niyang mga mangmang ang mga hukom. See? Yung akala na natin, yung mga judges, yung akala natin, yung mga jumping into conclusion, ganun na mangyayari. Pero iibahin ng Diyos. Ano sabi ng Diyos, Sister Alice? My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Aware ako sa time, mga kapatid. Kanyang pinararami ang mga bansa at mga nililipol niya. Kanyang pinalaki ang mga bansa at mga dinala
sa pagkabihag. So, Diyos din. Di ba? Minsan sasabihin niya kay Joshua, Joshua, don't worry, I have delivered them into your hands. Lumabang ka lang doon, formality sake. Ang gusto ng Diyos, Sister Charmy, lumaban na lang si Joshua for formality sake. Para naman di isipin ng mga tao na, ay, luto. Hindi na nga dumating, nanalo pa. Hindi, lumabang ka kuno. Makikipag-ifidahan na lang si Brother Joshua doon, pero actually, panalo na kayo. Yun ang sinabi ng Panginoon, Sister Pressy, sa Bible na, in this world, you shall suffer tribulation and persecution. But take heart, take heed. Be of good cheers. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang buong sanlibutan. Wala ka nang dapat ikatakot. Panalo ka na kaagad. Kaya lang, kailangan mong manampalataya sa akin na ikaw ay magtatagumpay. Ang gagawin na lang ng Diablo sa'yo, Sister Alice, talo ka, mahina ka. Wala kang laban dyan. Yun na lang ang kayang gawin ng kaaway eh. Pero kung sasabihin mo sa kanya, you are a liar, devil. You're a liar. Sabi ng Panginoon, nanalo na ako eh. Kailangan mo lang siyang i-claim. Kumbaga, Sister Ami, panalo ka na. Pupunta ka na lang doon sa lotto ticket para i-claim yung panalo mo. Panalo ka na. We are more than a conqueror. Sister Maribik, yung kanta natin. Diba? We are more than, kayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Hello? Kaya mga kapatid, nagtataka ako sa mga Kristiyano na minsan ang hihina ng mga pananampalataya sa Diyos. Napakamakapangyarihan ng Diyos. Wala kang hihingi sa Diyos na hindi niya kayang ibigay. With Him are wisdom and strength. He has counsel and understanding. Pinagalitan naman niya o in-rebuke niya si Brother Sopar. Kasi si Sopar, kinikriticize niya si Job for not knowing God. At ginagawa pang tanga-tanga nitong si Sopar, si Job. Binalikan naman siya, binuweltahan siya ni Job ngayon. Kumbaga, sa pagkakasabi ni Job, kilala ko naman ang Diyos, hello? Huwag niyo naman akong pintasan ng ganito. Yun ang sinasabi ni Job. Kasi kilala niya ang Diyos. Sina Brother Sopar, hindi naman niya alam ang nangyayari. Akala lang nila na may kasalanan si Job, pero alam ba nila lahat? Kaya tayo mga kapatid, lahat na lang eh. Alam ko mga kapatid, ito ay maaaring political ito, pero as an attorney, I also believe on this. Noong tinanong may isang tinanong na hindi ko na sasabihin kung sino, pero may tinanong nasa kasagsagan pa ito, Sister Maribica. Ito tapos na naman ang halalan BBM na naman ang nanalo. Okay? So wala na tayong pinagtatalunan dyan. Pero may nagtanong, Sister Alice. May nagtanong sa isang sikat na politiko sa Pilipinas, tinanong siya ng isang reporter. Sabi niya, ano po masasabi nyo dito sa desisyon ng Korte Suprema na ito pong mga Marcoses na to, ang daming kunilimbat na pera. Kasi talagang heart nung Sabi ng politiko, at naniniwala ako rito Ito paniniwala ko di ko sinasabing maniwala kayo rito. Pero ako, sa bilang abogado, naniniwala din ako dito. Ang sabi ng politikong ito, alam mo iho, sabi niya kasi matanda na yung lalaki. Sabi niya, alam mo iho, ikaw reporter, hindi lahat ng nananalo hindi lahat ng nananalo sa korte. Hindi porke nanalo ka sa korte, tama ka. Minsan nga, Brother Jeff, maniniwala ka na yung napatay, siya pang may kasalanan Di ba? Parang unfair. Napatay na nga ako, nagrabyado na ako, siya pang magbabayad. Lalo na sa Pinas. Di ba? Ang sabi ng politiko na to, hindi lahat ng yung mga sa Korte Suprema, ginagalang ko yan, sabi niya. Siyempre, korte yan Pero minsan, maraming dahilan bakit natatalo Baka lang naman to, sabi niya. Baka lang naman. Baka yung husgado. Baka yung judge, baka nabayaran. Di ba?
Baka yung abogado. Baka yung abogado nung mga Marcoses o yung abogado ng kabila, hindi natin alam. So, ang point niya is, hindi lahat ng nananalo sa korte ay palaging tama. Kasi ang pagkaunawa ng tao, Brother Jeff, limited lang. Limited. Kaya, ang Panginoon talaga ang gumagawa, ang Panginoon talaga ang may kapangyarihan. Bagamat nanalo nga, pero may nagtanong landslide ang pagkapanalo ng Marcoses sa lahat ng mga kandidato. Hindi landslide. Sister Marivic, tsunami. Tsunami. Never ever had happened. Because it is God who makes the king. He puts the crown to the king. Pag sinabi ng Panginoon, you will be the next king. Kahit anong paninira ng mga tao. Now, kung dumating sa puntos na baka naman iba. Kasi, ang pagiging hari, Brother Jeff, this is also a test. Hindi porke nanalo ka ngayon, panalo ka na habang buhay. Look at what happened to Saul. 2 chapter lang yon. Sinubukan siya. Kaya, naniniwala ako mga kapatid, na kahit anong gawing paninira ng tao sa iyo, kahit anong pangmamata ng tao sa iyo, kahit anong pangmamaliit ng tao sa iyo, pero pagkasama mo ang Diyos, pagkakampi mo ang Diyos, wala silang magagawa sa iyo. No match sila sa Diyos. Between you and God, you are a majority. Amen? Kaya, ayaw kong pakasagarin, Pastor Jay, sapagkat bawat mga talata ay mahalaga. Ayaw nating buksan kagad yung Pandora's box na nausyamin ang ating hinahanap. Kasi parang niluluto natin, Sister Marvic, nagpapalambot pa tayo nung bulalo Ayaw nating kainin agad yung bulalo, matigas pa. Kailangan nating painiting mabuti. Kaya, mga kapatid, doon muna ako. At salamat mga kapatid sa inyong paghihintay. And I know na yun yung